Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-17 kabanata ng Lukas. Basahin natin, mga dahilan ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit, nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi siya, patawarin mo siya. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo. Alam nating maraming lobo sa mundo nating ito. May mga huwad na propeta na nagliligaw sa mga tao sa maling pagtuturo at maling paniniwala. May mga taong tuso at gumagamit sa ibang tao at inuudyok na gumawa ng mali upang mangyari lamang ang sariling kagustuhan. May mga taong lulong sa kasalanan at naghihikayat sa iba pa na sumunod at gayahin sila. Kahit na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kailangan nating makita na mayroon din tayong ginagawa para madapa ang ating kapwa. Kapag tayo ay nagagalit, hindi ba't nagtutulak ito sa kapwa nating magalit din? Kapag tayo ay mapag-imbot, di ba't tinuturuan din natin ang kapwa na magtanim ng galit at maging mapag-imbot din? Kapag tayo ay nagmamataas at nakakasakit sa iba, hindi ba't nagtutulak ito sa kanila na maghanap ng paraang makaganti sa atin? Madalas kong naiisip, ano kaya ang aking tinuturo sa aking mga anak sa tuwing nakikita nila akong nagkakasala? Hindi malayo na isipin nila na tanggap naman ang ganitong pamumuhay. Kung ang tagasunod ay dapat maging ilaw at asin sa mundo, aaminin kong ako ay sadyang nagkukulang. At kung tayo ang nagtutulak sa ating kapwa sa kasalanan, ganoon din ang kaaway na siyang pinagmumulan ng lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan sa mundo. Ang babala ni Jesus dito ay hindi lang nagpapatukoy sa ating mga tao, ngunit kasama na rin kay Satanas at sa lahat ng mga kampon niya. Kaya naman kilatisin natin ang ating sarili. Ang nagkakasala ng malaki ay pareho lang sa nagkakasala ng maliit. Pareho silang mahahatulan ayon sa kanilang mga ginawa, sinabi at isinasaisip. Ang araw ng paghahatol ay malapit na at lahat tayo ay haharap kay Jesus sa darating na araw na ito. Kaya naman, dapat nating makita na lahat tayo ay makasalanan. Ipakita natin sa ating kapwa ang kanilang maling ginagawa. Nang sa ganoon ay makaiwas siya sa kasalanan. Pagpapakita lamang ito ng ating pagmamahal sa kanila. Ito ang tinutukoy ni Jesus na gawaing nagtitipon at hindi nagkakalat. Ito ang tinutukoy na maging ilaw sa mundo at maging asin sa lupa. Ganito rin kasi ang ginagawa ng Diyos Ama sa isang taong makasalanan. Dumadating sa atin ang disiplina ng Diyos upang magtulak sa ating pagsisisi at pagbabagong buhay. At katulad ng nangyari sa talinghaga ng naglayas na anak,
Ang nagsisisi at nagpapakumbabang anak ay malugod na tatanggapin ng buong pagmamahal ng amang mapagpatawad. Kapatid, alam nating lahat na napakahirap ang magpatawad. At aaminin ko sa iyo, kapatid, na sa aking mapagmataas at matigas na puso, kahit ang maliliit na pagsaling sa aking pagkatao ay hirap na hirap kong palampasin. At nang makita ko ang sarili kong kahinaan, napahiya ako sa aking sarili. Kung ang Diyos Ama ay nakakapagpatawad ng napakabigat na mga kalapastanganan, sino pa kaya akong isang sukdulang makasalanan lamang na hindi makapagpatawad? Lagi kong pinapaalalahanan ang aking sarili sa turo ni Jesus sa atin, na kung hindi natin papatawarin ang mga nagkakasala sa atin, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos Amang nasa langit. Basahin natin tungkol sa pananampalataya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, mabunot ka at malipat sa dagat, at susundin kayo nito." Ang mga turo ni Jesus ay mahirap isabuhay. Mahalin ang kaaway, patawarin ang nagkasala sa atin, ipagbili ang ari-arian at ipamigay sa mahihirap. Huwag mag-alala sa ating kakainin o iinumin. Isantabi ang sarili, pasanin ang sariling krus araw-araw, mamatay sa kasalanan. Paano nga ba natin magagawa ang lahat ng ito kung wala tayong pananampalataya? Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang pananampalataya kay Jesus na tagapagligtas ang ating bukod-tanging pag-asa. Huwag tayong umasa sa ating sariling lakas, ngunit umasa tayo sa tulong na ibinibigay ng banal na Espiritu. Alam ko, kapatid, na ito ay napakadaling sabihin, ngunit napakahirap naman gawin. Manalangin tayong lahat, mga kapatid, na mabigyan tayo ng kahit na pinakamaliit na butil ng pananampalataya. At nawa ay tulungan tayo ng banal na Espiritu na pagtibayin, palakasin, palawigin ang ating pananampalataya. Basahin natin ang tungkulin ng alipin. Sinabi pa ni Jesus, halimbawa, may alipin kang nag-aararo at nag-aalaga ng mga tupa at kararating lang niya mula sa trabaho niya. Bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya, halika na, maupo ka at kumain? Hindi. Sa halip, ito ang sasabihin ninyo. Magbihis ka na at ipaghanda ako ng hapunan, at pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko. Hindi pinasasalamatan ang alipin dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ganoon din naman sa inyo. Pagkatapos ninyong gawin ang mga iniutos sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Kapatid, tinatanong ko ang aking sarili kung ako ba ay isang alipin ng Diyos Ama. Sa aking pagmamataas, iniisip ko na ang aking buhay ay sa akin, na ako ay may sariling kakayahan at husay. At ito ang aking gagamitin upang maitaguyod ang aking sarili sa mundong ito. Ngunit, nang makilala ko si Jesus na tagapagligtas,
Nakita ko na ang aking buhay ay isang biyaya lamang, na ang aking angking kakayahan at husay ay isang biyaya lamang, na ang mga nangyari sa aking buhay na nakapagtaguyod sa aking sarili ay kaloob lamang ng Diyos Ama. May uugnay natin ito sa talinghaga ng naglayas na anak sa katauhan ng panganay. Sinasabi nito na hindi man lamang siya nabigyan ng maliit na kambing kahit na ito ay nagsisilbi ng maraming taon at hindi sumuway sa anumang kautusan. Hindi ganito ang pag-iisip ng isang alipin. Pag-iisip ito ng isang nagmamataas. Kapatid, ang pagsunod ng isang tagasunod sa mga kautusan ng Diyos Ama ay hindi nangangailangan ng kabayaran. Sumusunod ang tagasunod sapagkat ito ang patunay ng kanyang pananampalataya. Itinuturing ba natin ang sarili bilang alipin? Kailangan kasi nating makita na tayo ay nalikha lamang ng Diyos Ama. At kung tayo ay mga tagasunod ni Jesus, ang ating buhay ay tinubos niya sa kanyang kamatayan sa krus. Ang kanyang iniuutos sa atin ay patuloy na manalig at sumunod sa kanya. Hindi ba't ganito ang buhay ng isang alipin? Ngunit dito ay pinapakita sa atin ni Jesus ang pagmamataas sa ating puso. Na sa ating pagsunod sa Kanya, marami sa atin ang naghahanap ng kabayaran. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang pagmamataas ng ating puso ay nagtutulak sa karamihan na ang kanilang pagsunod kay Jesus ay dapat lamang na may kabayaran dito sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit napakarami ang nagagalit sa Diyos Ama. Sinasabi nila na sumunod naman sila, ngunit hindi naman sila pinakikinggan. Sumunod naman sila, ngunit hindi naman sila pinagaling sa kanilang sakit. Sumunod naman sila, ngunit hindi naman sila binigyan ng kayamanan. Paano natin masasabi na mahal natin ang Diyos Ama ng buong puso, isipan, lakas at kaluluwa, pero naghahanap pala tayo ng gantimpala sa ating pagsunod? At kung hindi natin natanggap ang ating mga inaasahan, ay tatalikuran na lamang ba natin ang ating pananampalataya? Katulad lamang ito ng binhing nahulog sa lupa, ngunit nasakal na mga alalahanin ng mundo. Ang ganitong pananampalataya ay nagpapakita lamang na ang ating paniniwala at pagsunod kay Jesus ay para sa pansariling kapakanan lamang. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, "Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila." At habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9?
Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa taong ito na hindi Hudyo? Sinabi niya sa lalaki, tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo. Ang pagpapagaling ni Jesus sa mga sakit ng tao ay nagsasalarawan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan sa buhay ng tao ay katulad ng sakit na ketong. Talaga namang nakakaapekto ito sa panlabas na anyo ng tao. Ngunit mas malala ang ginagawa nito dahil hindi nila nararamdaman ang sakit kapag sila ay napapaso, nasusugatan o kaya ay napipilay. Katulad nito ang kasalanan sa ating buhay. Ang mga kasalanan kasi ay nagbibigay ng panandaliang saya at itinatago sa atin ang malubhang pinsala na ginagawa nito sa ating buong pagkatao. Ang kawalan ng pakiramdam sa sakit na ketong ay maihahalin tulad sa pagmamanhid ng ating puso sa maling pamumuhay. Ang talinghaga na ito ay pagpapatuloy sa turo sa nakaraang talata. Hindi ba't kanina lang ay pinag-usapan natin ang kabayarang hinahanap ng tao sa pagsunod sa Kanya? Dito naman, ibinigay ni Jesus ang mga hiling ng mga makasalanan. Ngunit ang tanong sa atin ay ilan nga ba ang marunong magpasalamat at magpuri sa biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa tao? Sa ating nabasa, kung sino pa ang hindi Hudyo, ay siya pang nagpakita ng tamang pag-iisip. Kung sino ang mga itinuturing na piniling lahi ng Diyos dito sa lupa, ay siya pang nakalimot magpasalamat at magpuri. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, alam ba natin ang ginawa ni Jesus para sa atin? Alam ba natin na ito ay isang biyaya na hindi naman natin karapat-dapat na matanggap? Tanungin natin ang sarili kung tayo ay naghahanap ng kabayaran sa ating pagsunod sa Kanya. Tayo ba ay hindi nakakalimot magpasalamat at magbigay puri sa Diyos Amang nagmamahal at nagbibiyaya sa atin? Kilatisin natin ang ating pamumuhay. Tularan natin ang pananampalataya ng Samaritano na nanumbalik at nagpasalamat kay Jesus na tagapagligtas. Basahin natin ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makakapagsabing, dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tagasunod niya, darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao kahit isang araw lang. Pero hindi yun mangyayari. May mga magsasabi sa inyo, naroon siya o nandito siya. Huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako, sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit, kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ang henerasyong ito. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ilan nga ba sa atin ang totoong naghahanap kay Jesus? Ilan sa atin ang totoong nag-aantay sa kanyang pagbabalik? Napakarami sa atin ay tahimik na nagdurusa sa mundong ito. Ang ilan ay may mabigat na karamdaman
at naghahanap ng lunas. Ang ilan ay walang kabuhayan at nakakaramdam ng gutom at uhaw sa kanilang kakulangan. Ang ilan ay namumuhay ng mag-isa at hindi nakakaranas ng kalinga at pagmamahal ng kapwa. Mayroon sa atin na nasa isang pagsasama na walang pagmamahal at may pang-aabuso at pananakit. Ang ilan naman ay may mahal sa buhay na lulong sa bisyo at hindi makatakas. Ang ilan ay matuwid ang pamumuhay, ngunit nakakaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang paniniwala. Marami ang nakakaranas ng kawalan ng hustisya at paglaganap ng kasamaan dito sa mundo. Kapatid, ito ang tinutukoy sa panalangin na itinuro ni Jesus sa atin sa ika-6 na kabanata ng Mateo. Basahin natin. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Maaalala natin sa 3 kabanata ng Lukas ang mga salita ni Juan na tagapagbautismo. Basahin natin. Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas. Sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol sa pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Kapatid, lahat ng mga turong ito ay nagpapatukoy at nagpapatunay sa isa't isa. Nang sa ganoon ay matutunan nating mga nag-aaral ang nais iparating sa atin ng Diyos Ama. Basahin natin. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa panahon nga ni Noe, wala silang inaatupag kundi ang magsaya. Nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Ang mga tao'y nagkakainan, nagiinuman, nagnenegosyo, nagsasaka at nagtatayo ng mga bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodom. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Ang mga katagang paghahari ng Diyos, araw ng paghahatol, katapusan ng mundo, ay iisa lamang ang tinutukoy. Para sa ating pag-aaral, nais ko lamang itong linawin para hindi tayo malito. Sa pagdating ng araw ng paghahatol, masasabi ba nating mga tagasunod na tayo ay handa na? Sa ating nabasa,
Inihahalin tulad ni Jesus ang araw na ito sa araw ng pagbaha ng buong mundo sa panahon ni Noe at sa araw ng pagkawasak ng mga bayan ng Sodom at Gomorrah sa panahon ni Lot. Ang mga hindi naniniwala ay patuloy sa kanilang pamumuhay at hindi nila pinaghahandaan ang pagdating ng araw ng paghahatol. Sa talinghaga ng 10 birhen, ang 5 birhen ay hindi handa at naubusan ng langis, kaya naman sila ay napagsaraduhan ng pinto. Sa talinghaga ng mga utusan, hindi sila handa sa pagdating ng kanilang amo at nahuli silang hindi ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Ganito kasi tayo ngayon. May higit na 2,000 taon na ang nakalipas at marami ng mga tagasunod ang pumanaw na di pa nangyayari ang pagbabalik ni Jesus. At dahil sa madaling mainip ang karamihan, ang ating pananampalataya ay totoo namang nasusubukan. At ang nakakalungkot, dahil hindi pa natutupad ang ipinangakong pagbabalik, ang iba sa atin ay nanlamig at tinalikuran si Jesus na tagapagligtas. Kung titingnan ko ang buhay ko noon, ang pangunahing layunin ko ay kumita ng pera. Kaya naman talagang subsob ako sa aking trabaho para tumaas ang aking katungkulan at tumaas ang aking sahod. Ngunit sa aking pagnanasang makaangat sa buhay, hindi ko naman ipinakita ang pagmamahal sa aking kapwa. Maganda lamang ang aking pakitungo kung mayroon akong kailangan sa kanila. Hindi ako gumagawa ng mabuti sa kapwa kung wala itong may tutulong sa akin. Puro pagpapakitang tao lamang ang aking ginagawa. At kapag tapos na ang aking trabaho, heto naman ang paggugol ko sa aking mga layaw. Pag-aaliw sa sarili, pagbili ng mga kagamitan, panginginom, pagsasaya, pakikipagrelasyon sa iba't ibang babae na totoo namang kahalayan, pagsubaybay sa mga paboritong artista at mga ngawit, pag-alaga sa aking pangangatawan, paghanap ng magandang pagtingin ng mundo. Naging sakim ako sa aking kapwa at kahit may kakayahang magbigay sa iba, tinatanggihan ko ang humihingi sa akin ng tulong. Namumuhay ako para sa mga bagay na walang halaga at pansarili lamang. Totoo naman na ang buhay ko ay sadyang makasalanan. Ngunit sa dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa katulad kong makasalanan, ipinaramdam ng Diyos ang kanyang disiplina at ipinakita niya sa akin na lahat ng ito ay magdadala sa akin sa nakalaang kaparusahan lamang. Binuksan ng Diyos Ama ang aking puso at naghasik ng magandang balita hanggang sa ako'y sumampalataya kay Jesus na tagapagligtas. Kaya naman sa tulong ng banal na Espiritu, ay sinisikap kong baguhin ang aking buhay. Isa-isa kong tinatanggal ang kasalanan sa buhay ko at araw-araw ay natututo akong isantabi ang aking sarili. Ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos upang sundin ito. Kapatid, napakahirap ng buhay Kristiyano. Ngunit ito lamang ang paraan para mapatunayan ko ang aking pananampalataya kay Jesus na tagapagligtas. Kumusta naman ang buhay mo, kapatid? Ganito rin ba ang iyong naranasan? Ang ating buhay ay may kani-kanyang panahon at ang aking panalangin ay hindi tayo pabayaan ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan. Na ayon sa kanyang kalooban, lahat tayo ay maliligtas. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tayo ba ay namumuhay ng may paghahanda sa araw ng paghahatol? Katulad ng napag-aralan natin, tayong mga makasalanan ay papunta sa hukom
kung saan tayo ay mahahatulan. Tayo ba ay nakikipag-ayos na sa hukom? Tayo ba ay naghahanda katulad ng tusong katiwala na napag-aralan natin kanina? Basahin natin. Sa araw na yon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yun, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sa dalawang babaeng magkasamang naggigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kapag may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Tinanong siya ng mga tagasunod niya, "Saan po ito mangyayari, Panginoon?" Sumagot siya sa pamamagitan ng kasabihan. Kung saan may bangkay, doon nag-uumpukan ang mga buitre. Mabigat ang babala ni Jesus para sa lahat sa araw na iyon. Ito na kasi ang katapusan ng panahon ng pagliligtas ng Diyos. At wala na tayong maaaring gawin para makaiwas sa darating na paghahatol. Kaya naman wala nang saysay ang pag-uwi at pagkuha ng ari-arian. Wala na ring saysay ang umuwi sa bahay kung tayo ay nasa ibang lugar. Ang panahon ng pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas ay natapos na at lahat ng tao ay nakatakdang humarap kay Jesus bilang punong hukom. At sa ating paglilitis, titingnan ang ating buhay sa mundo kung nabuhay tayo para sa sarili lamang o nabuhay tayo bilang isang tagasunod ni Jesus na marunong isantabi ang sarili, na namatay sa ating mga kasalanan, naniwala at sumunod sa Kanya. At tinutukoy din dito ang pag-iwan sa isa at pagkuha sa isa na pinaniniwalaan ng karamihan na panahon ng pagdagit o rapture. Sa ating mga nabasa, ang mga makasalanan ay tinangay ng baha at naiwan ang pamilya ni Noe. Ang makasalanan ay naiwan at nasunog sa Sodom at Gomora, habang si Lot at ang kanyang mga anak ay nakatakas. Dito, ang tinutukoy na kukunin ay ang mga taong matatapon sa apoy na hindi namamatay, habang ang maiiwan naman ay ang mga maliligtas. At kung saan mapupunta ang mga nahatulan, ay kung saan makikita ang mga bangkay at mga buitre. Sadyang nakakatakot ang mga kaganapang ito, at hindi natin masasabi na hindi tayo binalaan ng Diyos Ama. Patunay ito sa lahat ng ipinadala at isinugo ng Diyos sa katauhan ng mga propeta, ni Juan na tagapagbautismo at kay Jesus na tagapagligtas na anak ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa mayamang lalaki at mamuhay para sa sarili sa lupa. Matuto tayong makinig sa mga babala at turo ng mga sumasampalataya sa Diyos. Huwag nating sayangin ang pagkakataong lumapit kay Jesus na tagapagligtas. Tandaan lamang natin, kapatid, na may katapusan ang pagliligtas ng Diyos Ama sa mundo. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan
at tulungan niyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-17 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.